Kakapasok lang, lagot, grabe. Just now, breaking news, Aimee binuking ang plano ni Tamba kay Inday. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang Balitang Pinoy TV. Ayun, Balitang Pinoy TV. Okay. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at mga balitang inihahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. vlog. Panibagong updates na naman ang ating gagawin. Una nating pag-uusapan ay itong si Senator Aimee Marcos. Ngayon lang, no? Nagpapa-press con itong si Senator Aimee at binuking nitong si Senator Aimee ang plano ng mga galamay nitong si Tambaluslos. Ang plano ni Tambaluslos kay VP Sara kung papaano nila ito matatanggal sa ere ng panahon na darating yung 2028 at sila po ay malaya na tumakbong presidente. Okay? So, binulgar ngayon ni Senator Aimee itong mga Plan A, Plan B, and Plan C. Ibinulgar nitong ni Senator Aimee Marcos na nabuking niya ang Plan A, nabuking niya ang Plan B. I-describe yan mamaya ni Senator Aimee ano itong Plan A, ano itong Plan B at itong Plan C ngayon kung papaano nila tatanggalin si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028. Mamaya. Sandali, gusto nila talagang tanggalin si VP Sara, seryoso. Alam natin seryoso sila dyan. Pero sa tingin ba nila kung sakasakaling matanggal si VP Sara, yan ba yung pagkakataon nila para manalo sa gusto nilang takbuhan? Maaagaw ba nila kay VP Sara ang spotlight? 'Di ba? Halimbawa, matanggal si VP Sara, magtagumpay sila, na wag naman sana. Sa tingin ba nila walang makakapalit si VP Sara? Sa tingin ba nila na yung posisyon na yon sa pagiging presidente sa 2028 kung sakaling hindi makatakbo si VP Sara is pababayaan ni VP Sara? Malamang ko, syempre hindi. Kayo mga katunay, ano ang inyong opinion? Paki-comment sa comment box. Kung sakasakaling ma-impeach si VP Sara, sa tingin nyo ba, yung 2028 na yan ay pababayaan ng mga Duterte ng PDP laban? Ako, mauna na ako magkokomento, para sa akin, hindi. At kapag sila ba'y natanggal, sigurado ba kayo na kung ano yung gusto nyo nila Tambi na pumasok sa gantong posisyon, magtatagumpay kayo? Talunin nyo muna si Lenny sa survey. Kasi syempre, pag halimbawa, walang pinatakbo yung mga Duterte, obligado, baka si Lenny pa maging presidente niyan. Di ba? Kaya patanggal nyo na rin si Lenny. Syempre, lahat ng nagiging hadlang sa kanila, di ba, tinatanggal. Paano kayo makakapan kung nandiyadyaan naman si Lenny? Baka iniisip nila, kaya naman natin niya si Lenny. Ngayon, sasali kayo sa dilawan, kampings. Ay, Pakikinggan natin si Senator Aimee dyan, ha? Pero bago ko ito ipapakita itong mahalagang topics natin, ha? Help me po na i-like muna, ha? At i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin. Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Breaking so, news. kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ayan ang sinasabi ko. Itong si VP Sara, takot na takot sila itong magiging presidente. Kasi alam natin kung ano yung capacity ni VP Sara. Ano ang magagawa ni VP Sara kapag siya na ang maging presidente. Well, inanalyze ko yan, syempre matatakot lahat. Na minsan lang tayo magkaroon ng presidente na takot ang lahat. Yes, alam natin yan. Na kapag si VP Sara talaga is maging presidente ng Pilipinas, maraming takot dyan. 'Di ba? Alam naman nila yung pamumuno ni Tatay Digong eh. 'Di ba? Ang daming hindi nakaporma noong mga panahon na yon. Lalong-lalo na kay VP Sara, kung siya ang magiging presidente, siguradong lalo silang hindi makakaporma. At isa pa, ang kinatatakutan nila dyan, sinimulan nilang bulabugin si VP Sara. No? Yung nananahimik na agila ay binulabog nila. 'Di ba kung ano-ano ang pinagagawa nila, lahat ng sakit binigay nila kay VP Sara. Ang kinakatakot nila diyan yung magiging balik. 'Di ba? Hindi lang yung dahil sa sa magiging higpit kung sakaling manalo si VP Sara, kundi dahil lahat ng mga gumawa sa mga Duterte ng hindi maganda ay mabalikan. Kaya talagang alam nyo yung 2028 na yan, habang papalapit ng papalapit yan at hindi nila nai-impeach si VP Sara, lalo silang kinakabahan. Kahit hindi natin nakikita sa mga pagmumukha nila, pero deep inside. Siyempre pag camera, kailangan lagi ka nakangiti. Kailangan kahit inis na inis ka na, kailangan smile. Diba? Pero sa totoo lang, ninenervyos na yan, naiinis na yan, nagagalit na yan. Kapag tumungtong ang kalahatian ng 2027, naku, sigurado yan. Nervyosa na yan. Alam naman natin ang pangunahing problema ngayon ng Pilipinas ay itong korupsyon. Yes. Si Bongbong Marcos po ay hindi siya kinakatakutan ng mga government officials. Ay, hindi. Wala. Hindi sila takot to the point na easy lang sa kanila na gumawa ng korupsyon. Yes, totoo yan. Si PBBM kasi talagang hindi siya kinatakutan. Hindi siya kasi siya nakitaan ng parang kamay na bakal, yung higpit, yung talagang pangingilagan. Kaya nga parang naging abusado eh. Naging abusado yung iba. Gumawa ng walang kakwenta-kwentang bagay. Kumbaga gumawa sila ng magpapahirap sa mga Pinoy na ganyan. Kasi nga, ang luwag-luwag naman nito eh, di ba? Kumbaga hindi naman tayo papansinin nito. Kahit anong mangyari. Pero nakikita nyo ngayon, no? Nakikita nyo ngayon. Lahat ng mga problema naglabasan dahil sa ganun. Dahil wala silang takot sa administrasyon. Pero kung sila may takot sa administrasyon, pustahan tayo, walang gagawa ng ganyan. And I know for sure that kaya pala naglalag kasi nag-scan itong malware bytes. And I know for sure na itong si VP Sara, kapag siya na ang presidente ng Pilipinas, ay gagawan talaga yan ng paraan kung papaano hindi makakalusot itong mga corruption, especially dito sa mga nangyayari sa DPWH, sa COA, at itong mga congressmen na humahawak ng mga projects. Talagang O tututukan ni VP nagpo-propose Sara. ng mga projects. Gagawan talaga yan ng paraan. Yes. Kaya ngayon, gusto nila bago mag-eleksyon sa 2028 ay dapat matanggal Wala si na VP Sara, Sara. ma-impeach o kasuhan nila kung anong ikakaso nila. Gusto nilang ikulong si VP Sara. At yan ay hindi nakalusot kay Senator Aimee Marcos. Ibinulgar ito at ibinuking itong mga plano na ito ng mga tambaluslos. O heto, panoorin natin. I-forward natin ha. Forward natin. Wait. Ito na tayo ngayon, Yan. mga Yan. Anong sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Una, Yung Plan PI. A. Ano ba ang Plan A na nangyari? PI, Ito, People's Initiative. Oo.
Hindi po Yung Prime nagtagumpay Minister. ang mga tambaluslos dito sa People's Initiative kung matatandaan ninyo. Okay? Mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Ah, sa impeachment ni VP Sara, hindi rin sila umobra. Dahil mismo ang mismo doon sa Supreme Court, hindi po nakalusot ito. Diba? Ah. Kung matatandaan natin. Si VP Sara na nga nagsabi na I want a bloodbath hearing. Harapin ko yan. Paano? Hindi nangyari yan. Kasi doon pa lamang sa Supreme Court, wala na. Halatang halata na sa Supreme Court na lahat ng ito ay pamumulitika sa mga tambaluslos dyan. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara Correct. bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Imagine So, na- ibig sabihin, parang ito yung plan C. Mantakin mo, meron silang plan A, plan B, plan C. Hindi, sa totoo lang, no, yung sinasabi ni Senator Amy, medyo malapit yun. Pwedeng mangyari yun kapag naging ombudsman si Boying. Kumbaga, no choice na tayo, ipakulong na natin lahat yan. Oh. Kasi nga, yung sinasabi ko kanina kapag si VP Sara ba na-impeach nila, sigurado bang walang tatakbo na makakapalit si VP Sara? Syempre, alam natin meron. Ngayon, para walang tumakbo na makakapalit yan, lahat ng kaalyado mo, kapamilya mo, ipakulong na lahat yan. Kung gano'n naman talaga ang mangyayari, Senator Amy, halatang halata na natin yan. Hindi naman gano'n katanga yung taong bayan para hindi nila mapansin yan. Diba? na siya mismo ang nag-expose niyan, si Senator Amy. Imagine, In-expose. magiging ombudsman itong si Rimulya. At lahat ng mga kalaban ng administrasyon Marcos, specifically itong mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, uubusin nila yan bago mag-eleksyon. Para sila pa rin ang may hawak sa gobyernong ito. Wala na, pag sila nanalo, mga ibang bansa na tayo. Tingnan nyo, gaano sila kagahaman sa kapangyarihan? Sobrang nakakahiya. Natawa nga ako doon sa ibang comment, sinasabi ang mga Duterte daw ang gahaman sa kapangyarihan. Samantalang si Tatay Digong, di ba, bumaba. No? Natapos yung termino niya. Si VP Sara, hindi niya na pinatatakbo ng presidente. Etong mga to, tignan mo. Ginagawa lahat ng paraan para hindi mawala sa pwesto. Siyempre, once in a blue moon lang naman mangyari yan eh. Napagbigyan na tayo, nandiyadyaan na tayo eh. Bakit natin bibitawan? Hanggat maaari, kung makakalaban tayo, labanan natin. Diba? Ganun yan eh. Sila yung sila yung talagang ganid, talagang ayaw bumaba. 'Di ba? Kasi kung sila gusto nilang kung gusto lang nila na maglingkod sa bayan, alam nyo, walang kasong ganito si VP Sara. Hindi nila para kasuhan 'yan. At hindi nila para katakutan 'yan. Wala sanang gulong nangyayari ngayon, wala sanang ganyan. Sa totoo lang, kung hindi sila ganid sa kapangyarihan. Ang problema kasi, ang mga nakalaban ni VP Sara ay yung mga ganid sa kapangyarihan na ayaw nang bumaba sa mga posisyon nila. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po Plan C tayo. na. Sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ayan. At least consistent ka, Senator Amy. Patunayan mo na kampi ka sa mga Duterte. Ayan, tama si Sir Para Don kayong Marcon. mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip Tama. ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Okay, tama naman si Senator Amy. Mantakin nyo, 2028 pa yung eleksyon. Pero saan lang sila nakatutok kung paano pabagsakin ng mga Duterte? Ayan tuloy, nakita natin ang dami na palang taong bayan na naghihirap. Dahil sa napakawalang yang flood control project na yan na walang kakwenta-kwenta.
Halos nagsayang tayo ng pondo dyan. Naglulubugan yung mga bahay natin samantalang yung mga kontraktor buhay na buhay sa kanila. Nagpapayaman. Tayo mukha tayong kawawa na limas ng bahay natin. Nangangawit ang mga kamay natin, kakalimas, kakalampaso ng baha. Pero sila, pabili-bili lang ng mga sasakyan, pabili-bili ng kung ano-ano, pa-travel lang. Habang tayo hindi natin alam kung saan tayo tatae. 'Di ba? Dahil baha, umaapaw yung inidoro. Tingnan nyo naman kung gaano kawalang yan. 'Di ba? Sa sobrang naging busy sila sa ganun, masyadong sinamantala nung mga yon eh. Kaya inabuso nila ng inabuso. Kumbaga ngayon lang sila napansin, 'di ba? Nasa 2028 na kayo. Kasi po, unang-una, haharangin talaga nila si VP Sara. Yes. Kasi Totoo takot yan. sila Yes. na kapag si VP Sara na ang maging presidente, sila rin ang makukulong. Di ba? Oo. Look at Yun what nga they rin yun did to, takot sila. Alam nila na marami silang violation sa ginawa ni Tatay Digong. Yes. At sila po ay mabalikan kapag itong si VP Sara ay maging presidente. Yan sila takot. Diyan sila takot. Yes. Bakit kasi gumagawa kayo ng mga illegal na mga gawain eh? Yan ang Yes. illegal yung pagka-aresto. Nandoon daw yung pera. Sir Donmar, kaya illegal na gawain. Anong klase bang illegal, Sir Donmar? Kasi may narinig tayong pag-aresto eh. Yung kay PRR, di ba? Talagang yun, illegal talaga yun. Hindi tama yun. Pero kung magtatanong tayo na, bakit ba kayo gumagawa ng illegal? Sabihin, nandun yung pera. Bakit yung ginawa? Alam nyo sa simulat sa pool na pero sa pagkakaalam ko ang mga Duterte, hindi yan ewan ko lang kung anong gagawin nila sa 2028 kapag manalo ito si VP Sara, pero as far as I know, ang mga Duterte po ay hindi yan marunong gumanti o hindi yan nagkikimkim ng galit ng kanilang mga kalaban sa politika. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Yes. Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang Kasama. suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay Hindi ko ng ganito kayang at sabihin, tanggapin. hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Tapos maghagis ka ng sombrero. Yes po. Lakas Bakit ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulla sa Ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-alyado niya? Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko. Klaro yung conflict of interest. Hindi naman na itatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan,
Si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang daing-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Yun na nga. Tapos, may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Kaya naman pala Senator Amy talaga, maraming chika tayong nalalaman kay Senator Amy. Nako. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome. If the Talagang parang sinasabi dito na parang 100% gusto talaga nila si Boying ang maupo. Kasi iyan nga yun, di ba? Pag siya yung naupong ombudsman, kahit na sabihin nating halimbawa maging presidente si VP Sara, siya pa rin hindi siya matatanggal. Diba? Tama ba ako doon mga katunay? No? Pero ito nga yung sinasabi ni Senator Amy na kapag medyo pabor doon sa mga kalaban nila Senator Amy ang naging ombudsman, sigurado parang yun yung gagawin. At saka sa mga sinasabi ni Senator Amy na to para talagang 100% sa sarili niya na ganito talaga mangyayari. Ganito talaga yung gagawin nila. No? Hindi para siyang haka-haka. cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore, the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, Ayun. perhaps, to be Ayun. harassed by cases with the new ombudsman. Kumbaga, Plunder iwa-wipe will out be the sila. name of the game. No bail and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng Ganyan ang plano nila. Ayun yung pala talaga ang plano. Halos parang paparating na sa plan C. Paano kung sumablay ang plan C? Ayun, kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. Syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Martiva at syempre si Senator Amy. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.